mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International through Whites, Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, intended for June 22, 2025, ay sa pamamagitan ng isang katanungan hango sa Book of Job, chapter 2, verse 9 to 10. Ito po ay tanong ng asawa ni Job sa kanya. Sabi niya sa wikang Ingles, basahin po natin yung kanyang teksto, Job chapter 2 verse 9 to 10. Then his wife said to him, "Do you still hold fast your integrity? Curse God and die." But Job said to her, "You speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God, and shall we not receive evil?" In all this, Job did not sin with his lips. Yan po ang sinasabi ng Job chapter 2 verse 9 to 10 using the English Standard Version. Dumako na po tayo sa ating introduction sa ating subject regarding the life of Job and his wife. Hindi po sinabi sa Biblia kung ano pangalan ng asawa niya. Let's go to our discussion. The story of Job is one of the most puzzling narratives in the Bible. So isa pong nakakabigay ng problema sa maraming nag-aaral ng Santa Biblia ang tungkol sa kwento ni Job. Job was a righteous man and yet God allowed him to suffer. Siya po ay napakabait na tao. In fact, doon sa Job chapter 1 verse 1, sinasabi ng Job na he was a upright man, napakabait. He feared God and he shunned evil. Lumalayo siya sa kasamaan, may takot siya sa Diyos. At siya ay masasabi ng walang kasalanan, halos walang kasalanan. Very, sa English ang tawag niyan, blameless. But let us know the reasons the Lord permitted him to suffer. And so we will ask the question, why did the Lord let a righteous man suffer in this world? Bakit? Pumayag ang Panginoong Diyos na magkaroon ng problema, ng paghihirap. Si Job, napakabait na namang tao. Yun po ang katanungan, kasi yan po ay question na marami rin ang nagtatanong. Sila ay mababait. Hindi sila nagbibisyo. Hindi sila gumagawa ng kalokohan o kriminalidad. Subalit, mayroon pa rin silang paghihirap sa buhay na ito. Kaya yun po ang ating pag-uusapan sa ating subject matter. Hoy, why hold fast your integrity? Sabi ng misis niya, you better curse God and die. So, pag-aralan po natin. Number 1, who was Job? Was his story real or fictional? Sino ba talaga si Job? Ang kanya bang kwento ay totoo o kathang isip lamang? Number 2, why did God allow him to suffer so terribly? Bakit pumayag ang Panginoon Diyos na siya ay maghirap, magkaroon ng mga problema, at hindi lamang ordinaryong problema ang narasan niyo? Mamaya ay pag-aaralan po natin yon. Number 3 question, why did God censure the wife of Job? Bakit hindi pinagalitan o hindi pinarusahan ng Panginoon Diyos ang asawa ni Job na siyang nagsabi, bakit mabait ka pa rin? Isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na. Yun ang sabi ng asawa ni Job sa kanya. Now, number 4 part of the lesson is, there are some lessons for modern day children of God. Ano po ang mga makukuha nating leksyon sa ating kapanahonan hango po sa kwento ng buhay ni Job? Alright, po yung mga pag-aaralan natin sa umagang ito sa ating subject for discussion, the life of Job and his wife, based on the book of Job chapter 2 verse 9 to 10, intended for June 22, 2025. Now let's go to our discussion. Who was Job? Was his story real or fictional? Some wonder if Job was a fictional character. So marami po ang nagtatanong at nagtataka. Si Job ba ay totoong tao
o kaya'y kathang isip lamang si Job? Both ancient scripture and modern revelation clarify that Job was a real person who went through very real suffering. So kung pag-aaralan po yung mga nakalipas na mga sulat, lalong-lalo na ang Santa Biblia, ang Lumang Tipan, at pati na rin ang masasabi nating moderno na mga translation ng Biblia, ay sinasabi na si Job ay talagang isang tunay na tao, isang tunay na karakter noong kapanahunan. Hindi nating alam kung kailan yun, pero siya po ay isang tao na mabait pero nagkaroon ng mga paghihirap sa kanyang buhay. So Job, therefore, brothers and sisters, was real, for the Bible says that he was blameless and upright in that he feared God and shunned evil. Job chapter 1 verse 1. So siya po ay totoo sapagkat sinabi sa Biblia na siya ay halos walang kasalanan. Napakabait na tao, matuwid. Siya ay may takot sa Diyos at linalayo o lumalayo siya sa kasamaan. So yun sabi ng Biblia, Job chapter 1 verse 1. Even in the prophecy written by Ezekiel chapter 14 verse 14, mayroon bong pagsansala ang Panginoon Diyos sa mga Israelitas. Sabi nila, kayo ay napakabaluktot ang inyong mga gawain. At sa verse 14, sinabi ng Panginoon Diyos ganito, even if Noah, Daniel, and Job were in your city or in your place, they could only save themselves by their own righteousness, declared the sovereign Lord. So, yung mga Israelita pa, sobro yung kasalanan nila, sobra yung mga ginawa nilang mga kabuktutan, kahit na maraming biyaya ang binigay ng Panginoon Diyos. Kaya sa verse 14, sinabi ni Ezekiel, chapter 14, verse 14, even if, kahit na si Noah, si Propetang Daniel at si Job ay nasa inyong syudad, hindi kayo maliligtas. Sila lamang na tatlo ang maliligtas sapagkat sila ay mga matuwid na mga tao. So tatlo, si Noah, si Noe, si Propetang Daniel at si Job. Kahit daw nasa inyong syudad, sa inyong lugar, hindi pa rin kayo maliligtas. Sila lang tatlo ang maliligtas. Yan po sabi dito sa Ezekiel chapter 14 verse 14. Ayon pa rin kay Santiago 5:11, James chapter 5 verse 11, James said, nito sinabi niya, you have heard of the perseverance or the patience of Job, that the Lord was very compassionate and merciful to him. So sabi ni Santiago, nabalitaan nyo siguro ang magiging pasensyoso, mapagpahinood na Job, na ng Panginoon Diyos ay napakabait at naging maawain sa kanya. Yun po binanggit ni Santiago. Ibig pong sabihin, kung binabanggit ng ibang manunulat sa Biblia ang pangalan ni Job bilang tunay na karakter o tunay na tao, ang ibig pong sabihin, hindi po kathang-isip lamang ang kwento ni Job. Talagang may tao na naging mabait, naging matuwid, halos walang kasalanan, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Yun po ay si Job. Okay, now, tuloy tayo. Even the Apostle Paul quoted from the book of Job chapter 5 verse 13, yung sinabi natin kanina doon sa Santiago 5:11. Mayroon ding binanggit si Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19, at ito po ay hango sa sulat ni Job chapter 5 verse 13. Ang sinabi doon, he catches the wise in their own craftiness, and the schemes of the wily are swept away. Ano pong ibig sabihin ng sinabi ni Apostol Pablo diyan sa 1 Corinto kapitulo 3 talatang 19. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19, mga kaibigan at mga kapatid. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo ako sa pagbabasa natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19. Ganito po ang sinasaad ng Biblia dito sa sulat ni Apostol Pablo, 1 Corinto kapitulo 3 talatang 19. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos, gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng mga marunong para mabitag sila. So yung sabi doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo,
na hinangubod sa sulat ni Job chapter 5 verse 13, kung minsan ang mga marurunong dito sa mundo, ang akala nila, sobra na ang dunong nila. Subalit, hindi nila alam na mas marunong magaling ang Panginoong Diyos. So, ang ginagamit na karunungan nila ay naalam ng Panginoong Diyos at sila ay ginagamit yung kanilang katusuhan upang sila ay mahulog sa sarili nilang bitag. In other words, they entrap themselves. Sa akala nila, libre na sila, magagaling sila. Pero hindi nila alam, mas magaling ang Panginoon. Kaya ang mga tuso, ang mga sobrang galing dito sa mundo, ang akala nila, hindi na sila mahuli. Pero nahuhuli pa rin sila ng Panginoon Diyos. At kuminsan, ang Panginoon ay gumagamit din ng mga tao, batas, para hulihin ang mga sinasabi nating magagaling, mga tuso sa mundo. At yan ay sinabi dito sa Job chapter 5 verse 13 and quoted by the Apostle Paul in 1 Corinthians 13. He catches the wise in their own craftiness, and the schemes of the wily are swept away. So gaano ka magagaling sa mundong ito, mas magaling pa rin ang ating Panginoon Diyos. Now, the question, ang susunod nating sasagutin mga kaibigan at mga kapatid, why did God allow Job to suffer terribly? Bakit pinayagan ng Panginoon Diyos na si Job ay maghirap ng sobra-sobra? Ano pong klaseng paghihirap ang nangyari kay Job? Mamaya po ay babanggitin natin. If Job was a righteous man, why did God allow him to suffer? Well, ano pong nangyari kay Job? Namatay yung kanyang mga anak, pati yung mga alaga niyang mga hayop, pati yung mga alipin niya, yung mga katulong niya sa bahay, nawala. And in the last part of his life, nagkaroon po siya ng boils, nagkaroon po siya ng pigsa mula ulo hanggang paa. At yun, ng panahon na yun, ganun ang sinabi ng kanyang asawa, bakit ikaw ay nagpapakabait pa rin? Isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na. Yun ang sabi ng asawa ni Job. Alright, now, God's response to Job doesn't offer a direct explanation of suffering. Nung tinanong ni Job, ang Panginoon Diyos, bakit ako naghihirap? Mabait naman ako. May takot ako sa inyo, Panginoon. Wala naman akong ginawang kasamaan. Bakit pinayagan mo akong maghirap? Mamatay ang aking mga anak, mawala ang aking mga hayop, pati ang aking mga servants o alipin, nangawala lahat. So ang sagot ng Diyos, Job, hindi po diretso ang sagot ng Panginoon Diyos. It emphasizes God's sovereignty in Job's need to trust His infinite wisdom and goodness. So sabi ng Diyos, Job, marami ka pang hindi alam kung bakit kita ay pinayagan na maghirap at magkaroon ng mga tinasawag nating paghirap sa mundong ito. Nasaan ka ba nung ginawa ko yung sanlibutan ito? Nung inilagay ko ang sirkulo ng ating daigdig, the circle of the earth, etc. Nasaan ka ba kung pinarami ko yung mga bituin sa kalangitan? Yun yung mga katanungan ng Panginoong Diyos kay Job sa kanyang sulat dito. So sabi ng Panginoon, wala ka pang alam, Job. Marami ka pang hindi dapat malaman. Marami ka pang dapat malaman. So yun po ang sagot ng Panginoon Diyos sa kay Job. Job's suffering wasn't a punishment for specific sins, but it highlights the consequences of sin in the world. So, kung tutuusin po, mga kaibigan at mga kapatid, yung kasalanan ni Job, wala po siyang specific o talagang ginawang kasalanan. Subalit, ang paliwanag ng mga komentarista at mga scholar sa Biblia, si Job ay naghirap sapagkat parang yun ay tinatawag nating consequence. Resulta ng kasalanan sa mundo. At sino po ang nagdala ng kasalanan sa mundo? Siyempre, alam naman natin, ang kalaban ng Panginoon Diyos si Lucifer, and later on naging pangalan niya ay si Satanas, at ini-impluwensya niya ang mga tao para gumawa ng kasamaan at magbigay ng paghihirap sa kapwa-tao. Pero in this case of Job, Job did not do anything. God allowed Job to suffer because He wanted to prove to Satan that Job was faithful even though God would give him some kind of trials and punishment. Kasi may challenge po si Satanas, si Lucifer kay Panginoon. Sabi ni Satanas o ni Lucifer, si Job ay mabait lamang
Dahil marami kang biyaya na ibinibigay kay Job. Tanggalin mo lahat ang mga pagpapala mo kay Job at sigurado akong kakalimutan ka na ni Job. Yun po ang parang challenge, parang hamon ni Satanas kay Panginoong Diyos. Sabi doon sa Biblia, umakyat si Satanas doon sa lugar kung nasaan ang Panginoon at kinausap niya ang Panginoon. Si Job ay mabait lamang dahil binibigyan mo siya ng maraming pagpapala. Yun po yung talagang dahilan kung bakit si Job ay naghirap sa buhay na ito. Job's suffering, as I was saying, was not a punishment for specific sins. Wala pong ginawang kasalanan si Job. But it highlights the consequences of sin in the world. So sino po ang nagdala ng kasalanan sa mundo? Si Satanas po. Tinukso niya si Adan at si Eva at doon po nagsimula ang problema ng mundo nung pumasok na ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ni Satanas. Ano pang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? John 16 verse 33. Sa wikang Ingles, sabi ng Panginoong Jesucristo, "In this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng mga paghihirap. Subalit matuwa kayo, umagala kayo sapagkat tinalo ko ang sanlibutan. John chapter 16 verse 33. So brothers and sisters, Job's suffering, as I was explaining kanina, was God's answer to Satan, who said that Job was faithful because God was blessing him. Ulitin ko po. Ang paghihirap po ni Job ay kasagutan ng Panginoon kay Satanas na si Job ay magiging tapat pa rin sa Panginoon kahit siya ay makakaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay. So, napatunayan po ng Panginoon Diyos yan kay Satanas dito sa last part ng kwento ni Job. Thus, Job allowed Satan to test Job's integrity but within certain limits to prove that Job's faith was genuine. Basahin po natin dito sa Book of Job, chapter 1, verse 12. Ito pong sinasabi ng Biblia dito sa Job, Kapitulo 1, talatang 12, kung saan ay sinabi dito ang pinakadahilan. Dito sa verse 12, "When they saw him from a distance, they did not recognize him, and they raised their voices and wept aloud. They tore their robes and threw dust in the air into their heads." So, yan po yung sinabi ng Biblia. So sabi ng Panginoon Diyos kay Satanas, sige, papayagan kitang bigyan ng kahirapan si Job ng problema, pero wag mo siyang papatayin. Do not harm his body or do not kill him. So kaya sa last part ng kwento ni Job, si Job po ay nagkasakit. Anong sakit niya? Nagkaroon po siya ng pigsa, boils, mula ulo hanggang paa. At doon ay sinabi ng kanyang asawa, "Bakit ka pa ay nagpapakabait? Magaling ka pa rin. Nagtatangkili ka pa rin sa Panginoon. Mas mabuti pa, isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na." Yun ang sabi ng asawa ni Job. Now, let's go to the third part of our lesson. Now, ang question dito, marami po ang nagtatanong, mga students of the Bible, preachers. Sabi nila, why did God censure Job's foolish wife? Ang sagot ni Job, nung sinabi ng kanyang asawa yon, sabi niya, "You speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God and shall we not receive evil?" Nagsasalita ka parang isang mangmang o isang walang kwentang babae, isang parang may siraulo. Sabi ni Job sa kanyang asawa, tatanggap pa tayo ng kabutihan sa Diyos at hindi tatanggap ng kasamaan. Yung kasamaan doon yung paghihirap or sufferings. So God did not censure Job's wife because he recognized the depth of her suffering. So ang explanation po ng mga scholar at mga commentator, sabi nila, hindi pinagalitan o hindi pinarusahan ng Panginoon Diyos ang asawa ni Job sapagkat naintindihan ng Panginoon ang kalaliman ng kanyang paghihirap sa kanyang buhay na nangyari sa kanyang asawang si Job. So sa sobrang paghihirap ng kanyang kalooban, parang naawa na rin ang Panginoong Diyos sa asawa ni Job. Her reaction, though misguided,
was not driven by malice but a desire to protect her husband from further moments. So ito yung po paliwanag ng mga scholar at commentator. Sabi nila, ang reaction daw ni Mrs. Hope ay hindi po dahil sa masama siyang tao, masama siyang babae, kundi sabi ng mga commentator and scholar, yon po ay dahilan sa gusto niya lang proteksyonan ang kanyang asawa at ayaw niya nang lalo pang maghirap. So, ganun po ang mga paliwanag ng mga scholar at mga commentator sa reaksyon ng asawa ni Job. She was spared because God knew the motive of her heart. The death of her children, her husband, afflicted with disease, caused her to react to what seemed callous o parang matigas na ang puso. She appeared to be angry and cold in spirit, but the real reason was hurt. Okay, ano pong ibig sabihin yan? So, ang kamatayan ng kanyang mga anak, namatay lahat yung anak ni Job, pati yung kanyang mga hayop, mga alipin, at pati na rin yung pagkakaroon ng pigsa ni Job mula ulo hanggang paa, ito po ay nakapagbigay ng parang naantig ang damdamin ni Mrs. Job. So parang nasaktan siya. Sobrang siyang nasaktan. She was not really angry. Hindi pa talaga siya galit. Kung hindi, sa kanyang kondisyon na yun, na pagmamahal niya sa kanyang asawa, sobra siyang nasaktan. Kahit hindi siya mismo ang nasaktan, nagkaroon ng sakit, parang siya na rin. Ang explanation pa po ng mga iba ganito. Her words and action provide insights into the nature of faith and suffering. So yung kanyang aksyon ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig tungkol sa tunay na pananampalataya kung ikaw ay nagkakaroon ng mga paghihirap. Ikaw ba ay sasampalataya pa rin sa Diyos kung ikaw ay nakakaranas ng maraming problema at paghihirap sa buhay? Maraming tao po nawawala ang kanilang paniniwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos kapag sila ay nagkakaroon ng mga paghihirap. Hindi na nila kaya. So her example challenged us to confront our own doubts and fears and to trust in God in the midst of pain and loss. Ano pong ibig sabihin niyan? Yung ginawa pa ni Mrs. Job ay para na ring tanong sa ating sarili. Kung tayo ba ay may mga pagdududa, pag-aalinlangan, kung tayo ay may mga takot, at kung tayo pa ba ay magtitiwala pa rin sa Panginoon, kung tayo ay nagkakaroon na ng maraming kahirapan. Katulad ni Job, hindi lang po isang anak na nawala sa kanya, marami siyang anak. Marami rin siyang mga alagang hayop na pinagkakagalingan ng kanyang kabuhayan. Pati ang kanyang mga alipin, nangawala lahat. Ang hindi lang nawala, siya at ang kanyang asawa. So sa sobrang sakit ng kalooban, parang sabi ng Panginoon, ng asawa niya, bakit ka pa rin? Faithful ka pa rin sa Panginoon. Sinasamba mo pa rin siya. Kalimutan mo na siya. Isumpa mo at mamatay ka na rin. Yun pong sabi ng asawa ni Job. Alright, the story of Job and his wife, therefore, brothers and sisters, reminds all Christians of the great power of faith. Sino po ang sobrang malaki ang paniniwala at pananampalataya sa Diyos? Si Job po. Dahil marami na siyang paghihirap, namatay yung anak, namatay yung mga hayop, namatay yung mga alipin niya. Subalit hindi siya bumitaw sa paniniwala niya sa Panginoong Diyos. And the importance of standing firm in the face of adversity. Ilang tao pa kaya ang mananatiling tapat sa Panginoon kung ang lahat na nararasan ni Job ay maranasan din nating bawat isa sa atin. So, why did God touch Job's wife? Ang question na dapat nating sagutin, bakit hindi pinarusahan ng Panginoon Diyos si Mrs. Job? Ganun ang sinabi niya, bakit ka pa rin nagpapakabait? Isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na sana. Subalit, anong sinabi ng Biblia? Wala pong sinabi yung Biblia. Pero sabi ng mga iba, ng mga commentator and scholar, ganito po sabi nila, from the book of Genesis chapter 2 verse 24, sabi doon, and the two shall become one flesh. So sabi nila, if God touched Job's wife, it will also be touching Job also. Kung pinarusahan ng Panginoon Diyos si Mrs. Job,
parang kinalimutan na rin ng Panginoon Diyos si Job na sobrang bait, sobrang may takot sa Kanya, at sobrang walang kasalanan. So, ang ibig sabihin, si Mrs. Job ay pinatawad, kinalimutan ng Panginoon Diyos, parang hindi niya pinansin ang kasalanan ni Mrs. Job dahilan sa mahal ng Panginoon Diyos si Job. At dahil sa pagmamahal niya sa kay Job at pagmamahal ni Job sa kanya, ang kanyang asawa ay parang naligtas sa kaparusahan ay dapat ibigay ng ating Panginoon Diyos sa babaeng yon na nagsabi, bakit ikaw ay napakabait pa rin, isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na sana. Now, lessons for our modern day Christians. Sa ating po mga Kristiyano sa kapanahunan natin, ano po ang leksyon, mga kaibigan at mga kapatid, ang makukuha natin sa kwento ni Job at sa kanyang asawa, si Mrs. Job? Wala pong pangalan sa Biblia. Well, the story of Job and his wife, which we read especially in chapter 2, verse 9 to 10, present several lessons about faith, suffering, and human limitation. So, anong mga pag-aaralan natin? Dito po ay tinuturo sa atin kung gaano dapat sumampalatay sa Panginoon Diyos kahit marami kang paghihirap, na ang paghihirap, mga trials, tribulations, mga pagsubok sa buhay ay natural at dumarating lamang. Hindi dahil gusto natin, kundi po yan ay resulta ng kasalanan na pumasok sa ating lipunan, sa ating daigdig, sa pamamagitan ng ating mga unang magulang na si Adan at si Eva. In other words, we are the victims. Tayo ay mga biktima ng kanilang kasalanan. Kumbaga, tayo yung naglalakad sa kalsada, si Eva at Adan, sila po yung driver. Sila po ang nagmamaneho ng sasakyan. Binangga nila tayo. Hindi naman tayo namatay lahat. So, ganun po ang storya diyan. And human limitation. Gaano katagal, gaano kalaking paghihirap ang mararanasan natin para mawala ang ating pananampalataya sa Diyos. Pero si Job, kahit na naghirap siya, nawala yung kanyang anak, nawala yung kanyang mga hayop, at pati kanyang mga alipin, maliban sa kanyang asawa, siya ay naging tapat pa rin sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. On Job's suffering, brothers and sisters, his wife said, "Curse God and die." Isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na. This stresses the struggle to maintain faith in the face of hardship. Kay Mrs. Job, nawala yung pananampalataya niya sa Diyos. Maraming taong ganyan. Maraming mga babae, maraming lalaki, na pag sila na po ay naghirap, nasaan ang Diyos? Meron pang iba, minumura nila ang Panginoon Diyos. Ito si Job, parang, Mrs. Job, parang gano'n eh. Curse God and die, isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na. Job's resilience in the face of sufferings shows the power of his faith in God when tested in difficult circumstances. Gaano tayo katibay kung tayo ay matutulad sa mga nararasan ni Job, na wala ang mga anak, na wala yung mga kabuhayan niyang mga hayop, na wala yung mga alipin, maliban sa kanyang asawa. Job was patient with his wife and friends despite the lack of support and compassion to his suffering. Yung mga kaibigan ni Job, tatlo sila eh. Isa lang yung hindi sabi na makasalanan si Job. Yung tatlong kaibigan ni Job, sabi niya, Job, siguro mayroon kang secret sin. Mayroon kang itinatagong kasalanan, kaya't ikaw ay pinarurusahan ng Panginoon. Pero sabi ni Job, wala po akong sekreto na kasalanan, nakatagong kasalanan. Ang aking buhay ay open book. Bukas ang aking buhay. Subalit, naranasan ko pa rin ang paghirap na ito. May isang lalaki lang, kaibigan niya, mas batang kaibigan. Sabi niya, Job, kahit wala kang kasalanan, hindi para natin masasabi na maintindihan kung bakit nangyari sa iyo yan. So in other words, yung isang tao na yun po ay may katalinuhan na hindi nakuha ng tatlo niyang kalaban. His dependence on God's power and wisdom in times of hardship shows the limitations and humility. So, kahit ganun siya, naghirap siya, nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga hayop, nawala ang kanyang mga alipin, patuloy pa rin siyang sumamba sa Panginoon Diyos.
Job recognized that God was in control even if he could not understand the reason for his suffering. So alam ni Job, God is still there. Hindi ko lang naintindihan kung bakit ako'y naghirap. Ang magandang bersikulo po para kay Job ay mababasa natin sa Romans 8:28. Ano sabi ni Apostle Paul? Ano po sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 28? Ganito po ang sabi ni Apostle Pablo, Romans 8:28. All things work together for them that love the Lord. So sabi ni Apostol Pablo, lahat daw ng bagay ay gumagawa para sa kabutihan ng tao, sa mga nagmamahal sa Diyos at sa mga tinawag sa kanyang layunin. Basahin po natin sa Magandang Balita Biblia, ganito sa Romans 8:28. 8:28, ganito po ang sabi ng Biblia. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. All things work together for good to them that love the Lord. So ito po yung paliwanag kung bakit si Job po ay nagpatuloy na sumampalataya sa Diyos, dahil kahit na siya ay naghirap, nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga alipin, nawala ang kanyang mga kahayupan. So, alam ni Job, God recognized, or rather Job recognized that God was still in control. Even he could not understand the reason for his suffering. So sabi ni Job, hindi man niya naintindihan kung bakit siya ay naghirap. Alam na niya ang Diyos ay may control sa mundong ito. May purpose, may layunin kung bakit siya ay naghirap, at yun nga sinabi dito sa Romans chapter 8 verse 28. Ulitin ko po mga kaibigan at mga kapatid. All things work together for good to those who love the Lord and who are called according to His purpose. So all things, kasama yung pong paghihirap. Hindi lang pagpapala, kung hindi paghihirap, pagpapala, lahat yun ay para sa ating kabutihan na nagmamahal sa Panginoon at mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Gusto ng Diyos na tayo ay maging banal, maging righteous, para tayo ay papasukin niya sa kanyang kaharian sa kalangitan, sapagkat walang marumi, walang makasalanan. Kung hindi, kahit na ikaw makasalanan, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon Diyos, lilinisin ka sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo, kung ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. Kaya sa ating pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, the story of Job teaches us to bring our grief and pain to God and to trust Him for He cares for His children. Ulitin ko po. Ang kwento ni Job, mga kaibigan at mga kapatid, ay nagsasabi sa atin na dali natin yung ating mga paghihirap, mga kalungkutan, mga kasakitan sa ating buhay sa Panginoon. Palagi tayong magtiwala, tumawag sa Kanya, at huwag tayong mawalan ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos, sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Kasama po yan sa tinatawag nating refinement. Katulad po ng isang ginto, ang ginto po, bago maging tunay na ginto, marami pong refinement, maraming tinatawag na pagbabago bago nagiging lantay na ginto. So ganyan po tayo. Ginagawa tayo ng Panginoon Diyos na parang lantay ng ginto para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian sa kalangitan. Ulitin po yung sinabi ng Panginoong Kristo sa Job, John 16:33. In this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Sa mundong ito, kayo ay makakaranas ng mga paghihirap, mga kalungkutan, mga pagsubok. Subalit matuwa kayo, magala kayo, sapagkat tinalo ko ang mundo. At kung tinalo ko ang mundo, may pananampalataya kayo sa akin, magagapi, matatalo nyo rin ang sanglibutang ito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. So therefore, brothers and sisters, there should be no room for doubt and fear, as God knows the solutions to our problem. So wag tayo pong mawala ng pagtitiwala sa mga Panginoon Diyos, wag tayong mag-alinlangan, wag tayong matakot, sapagkat alam ng Panginoon Diyos ang solusyon sa ating mga problema, ang lunas sa lahat ng problema. Alam ng Panginoon Diyos. Kung tayo ay tatawag lamang sa Kanya
magtitiwala tayo sa Kanya. Ano pa? Sabi niya sa Apocalypse chapter 2 verse 10, "Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Maging tapat kayo hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona ng buhay. So, ang pagiging Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid, is lifetime. Ano po, bakit lifetime? Kasi eternity naman. Walang hanggang ang gantimpala ng Panginoon Diyos. Kahit nag-serve ka sa Panginoon Diyos ang lifetime, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, o kahit 100 years ka pa, ang solusyon at ang kapalit niyan ay eternal life in heaven with God, with the angels, with all the saints. So sa ating pong pagtatapos, there is a heavenly reward for those who follow Christ. Mayroon pong gantimpala sa mga sumusunod kay Kristo hanggang kamatayan. So balit, number 1, gagawa ka muna ng isang bagay, o 2, 3, 4. Number 1, sumampalataya kay Kristo, magpabautismo ka upang ikaw maligtas ayon sa Marcos 16:16. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at magpabautismo sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo ayon sa Gawa 2:38. Kung ikaw po ay tanggap mo na ang mensahe ni Kristo, kayo po ay inimita namin, ngayon ang iyong araw ng kaligtasan. Now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. Lumapit kayo kay Kristo, sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, Matthew chapter 11 verse 28 to 30, "Come unto me all ye that labor." Labor means nagtatrabaho, hindi lamang nagtatrabaho, kundi nahihirapan sa pagbata sa mga kasalanan. "Come unto me all ye that labor and sin, and take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy, and my burden is light." Lumapit tayo sa Panginoong Kristo para tayo mapatawad at para magkaroon tayo ng spiritual na kapangyarihan sa ating Panginoong Kristo. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Ama namin na nasa langit, marami pong salamat sa mensahe tungkol sa buhay ni Job at sa kanyang asawa. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo kami ng kalakasan na kahit kami ay magkaroon ng kapigatian, kalungkutan, paghihirap sa mundong ito, hindi po mawala ang aming pagtitiwala sa inyo, pananalig at patuloy na paglilingkod hanggang sa kahuli-huling parte ng aming buhay. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, at pinapatawad din namin ang mga kulang at nagkasala sa amin. Salamat po sa aming mga sponsors, World Radio International, sa White Sparrow Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Salamat din kay kapatid na Rico J. Canlas and his wife Sally. Salamat din kay kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila. Salamat din kay June at Sister Rosalinda Contalasco sa Canada. Salamat kay Brother Ed and Sister Beulah sa California. Salamat din kay Brother Greg, Sister Luz sa Pangasinan, at sa lahat po na tumutulong sa programang ito. Maraming po salamat. God bless us all, and we thank you, Lord. In Jesus' name we ask all these things. Amen. Shall his promise fail? Victorious, sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, his power proclaim. Heaven and earth
iyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.